What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras to mga boss kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Webes dito sa amin sa Canada at 4:30 na ng hapon mga boss. At kakalabas ko lang sa aking full-time job ang IGA. Hindi na ako nakapag-vlog kanina mga boss dahil lobot na lobot ang aking camera. At hanggang ngayon sina-charge ko pa rin yung aking battery. At ayun nga mga boss At ngayon nagluluto ako ng ulam panghapunan at syempre dinamihan ko na para hanggang bukas na. At isa pa, nalimit lang kaming dalawa ni Mrs. ang kumakain nito. Kasi minsan yung anak ko uuwi, galing sa part-time niya, busog na. At kinabukasan naman, nagluluto na siya ng gusto niyang ulam. Medyo matagal palambutin itong baka mga boss Magluluto ako ngayon ng nilagang baka mga boss. O diba? Nasa Canada na kaya medyo afford nang bumili ng mga ganitong medyo may kamahalan sa atin sa Pilipinas. At syempre dahil alam niyo na kailangan kumain tayo ng masarap. Parang tulad nga na sinasabi ko sa inyo lagi, gift natin yung sa sarili natin ang after ng maghapong trabaho kumain tayo ng masarap. Hindi naman kailangan mahal. Basta kumain ka lang kung ano yung gusto mo. At yung eksakto lang, magkabagaksing ng pagkain. At alam niyo na, at mahalaga ang pagkain mga boss. Diyan tayo kumukuha ng lakas sa ating buong araw sa pagtatrabaho. At isa pa mga boss, may good news ako sa inyo. Mag-i-start na ako bukas sa aking part-time. Ano? Part-time na naman, Boss J. Yun na naman ang sasabihin nyo sa akin. Mga boss, kung natatandaan nyo na meron akong in-applyan na isa pang trabaho, kumukulo lang mga boss. Nag-apply ako ng cleaners. Kung saan ako ay nagpasa ng resume at in-interview noon. Medyo matagal yung proseso bago kanila tawagan, bago kanila i-hire. Hindi ganun kadali. Medyo mabusisi talaga sila doon sa bagong in-applyan na part-time. At ang lilinisan ko doon ay eskwelahan. So, 3 school yung lilinisan ko. Hindi naman hindi ako full-time doon. Part-timer lang ako. At hindi naman ganun karaming oras ang ipapasok ko doon dahil ako ay on call. Yun ang sitwasyon ko ng pagpa-part-time doon. Kasi meron ng mga regular na nandun, na mga Canadian na nandun, na mga may edad na rin. At ayun nga, part-timer lang ako doon. So kapag kulang yung regular o kulang yung mga senior na part-timer, kasi may mga senior doon na part-timer sila yung mga matatagal na, saka ako tatawagan. Kung available ako yung maglilinis, tatawagan nila ako. Kung hindi ako available, tatawag ulit sila ng ibang part-timer na mga casual. Ako tulad ko, training pa lang ako. So may duty talaga ako ng 3 araw na training. Kailangan muna akong mag-training sa lahat ng school na nililinisan nila. At mamaya, ipapakita ko sa inyo ang bawat school na posible na linisan ko. Magkakahiwalay sila. High school, elementary, at isa pang elementary ulit. Dito lang din, halos magkakalapit lang sila, magkakaiba lang sila ng lugar dito sa Chetwynd.
At bakit ko tinanggap yun mga boss? Tinanggap ko yun dahil sa totoo lang, sa tagal ko nang nagtatrabaho sa aking full-time job, ang IGA, at sa 7-Eleven, almost 1 year na rin ako nagpa-part-time. At dito sa tapat namin, kung saan ako ay isang dishwasher, tagahugas ng pinggan, sa isang restaurant dito. Eto, yung pinakamataas na napapasukan ko kung sakali. Pero although tanggap na ako kasi meron na nga akong schedule ng training eh. Mag-upisa na ako mag-training. Ito yung sa pinakamataas talaga na papasukan ko ng bago kong part-time. At as in, maganda talaga yung bigay. At isa pa, bukod doon, pag tumagal ako at may mga regular na gusto nang mag-retire o mag-for good o mag-early retirement, kung sakaling ako'y matagal na, posible akong ma-line up dun sa ma-absorb ba na pwedeng ikaw yung ma-regular. Pero mahabang proseso kasi tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, mas marami pang nauna sa akin dun na mga matatagal na on-call pa rin sila hanggang ngayon. So, kapag hindi pumasok yung regular, unang tatawagan yung mga datihan na mga part-timer, yung mga senior. Tapos, kapag hindi sila available, saka tatawag ng casual at isa na ako dun. Punasan ko lang. Buksan ko saglit yung exhaust fan mga boss kasi medyo maingay eh. Maiingayan kasi kayo sa background. At dito sa bago kong part-time na papasukan, kapag na-regular ka, may benefits ka dito mga boss. Tulad ng dental, mahal dito yan mga boss. Pag dito ka nagpa-dental, napakamahal. Magpalinis ka lang ng ngipin, hindi ako sure pero sa narinig ko parang mga almost 300 or 200 something ganyang pataas. Pagpalinis pa lang ng ngipin yun, paano kung magpapabunot ka pa? Di mas mataas pa, di ba? So ngayon, kung meron kang benefits ng health card or tawag kasi nung dati parang alam ko sunlight, parang ganun. Pag meron ka nung sunlight, malaki yung madi-discount mo na babayaran mo. Pati yung sa salamin sa mata. Dati nung nasa Canpur ako, meron akong ganun na sunlight. Ang anak ko ay medyo mataas yung grado ng salamin niya. So kapag medyo yung dating nasira yung salamin ng anak ko, pinapalitan namin yun, halos konti na lang yung binayaran ko sa salamin. Medyo may kamahalin din yun, mahigit $300, di ba? So, isa yon sa maganda dito sa aking bagong pinasukan na part-time. Kaya kung ikaw ay nagbabalak pumunta ng Canada, ano man ang profession mo sa Pilipinas, pagdating mo dito sa Canada, kailangan wag kang mamili ng trabaho. Isa yon sa pwede kong i-suggest sa inyo. At malaking bagay yung kung ikaw ay papunta ng Canada, manood ka ng mga vlog dito sa Canada. Yung Buhay Canada. Kasi doon marami kang makukuha ng ideas, tapos marami kang makukuha ng idea na pwedeng makatulong sa'yo kung sakaling ikaw ay pupunta ng Canada.
At para makita mo na rin yung bansang pupuntahan mo sa Canada, kaya isinasuggest ko na manood kayo ng mga nagbablog dito sa Canada. Mahigpit sila doon mga boss sa pagdating sa pag-a-apply doon sa cleaning na papasukan ko. Kasi meron pa silang tinatawag doon na background check, tapos criminal record. Tapos meron pa silang online na exam tungkol sa bullying at harassment. So, ayun, manonood ka muna doon sa online, tapos may mga questions doon na kailangan mong sagutan. Ayun, isa yun sa mga nire-record nila na kailangan i-take mo, kailangan maipasa mo para magkaroon ka ng certificate. At yun yung katunayan na may idea ka sa ganung sitwasyon kung sakali na ikaw ay magtatrabaho doon. Kasi gawa ng ang start ng trabaho doon ay alas 3 ng hapon. So may mga estudyante pa na nandun. Yung iba na naiiwan doon sa loob ng room, may mga ginagawa pa sila. Minsan nandun sa park na naglalaro sila. So may pagkakataon na lilinisan mo yun. So isa yun sa mga dahilan kung ba't kailangan mo kumuha ng mga ganong online exam dito pag ikay mag-a-apply sa cleaning. Yan tulad ng sa ina-applyan ko ngayon. At yun lang talaga nagustuhan ko doon, yung benefits saka yung malaki yung sahod. Yun talaga. Yun naman talaga ang totoo dito sa Canada, di ba? So, kaya tayo nandito para magtrabaho at kumita, makapag-ipon, di ba? At syempre, pagka nandito tayo, hahanap tayo ng mataas na sahod. Yun nga lang, lagi kong sinasabi sa inyo na halos lahat ng trabaho dito na malaki ang sahod, madumi, mabaho, mabigat ang trabaho. Kasi pag ganun ang trabaho mo dito, malaki yung sahod mo. Pero dapat, kung magtatrabaho ka sa mga ganon, i-ano mo sa sarili mo na mabigat yung trabaho. Kung hindi ka sanay sa ganung trabaho, wag mo nang subukan. Wag mo nang pasukin kasi baka kung ano-ano mga pumasok sa isip mo hanggang sa magkaroon ka na ng depression. Kasi nga hindi ganoon kadali yung trabaho. Lalo kasi na-experience ko, nagtrabaho ako sa mill. Sa gawaan ng kahoy, sa tistisan ng kahoy ba. Yung mga pinagtabasan ng kahoy, bubuhatin mo yun, itatapon mo sa labas. Yung mga alikabok, yung mga pinagtistisan ng kahoy, lilinisin mo yun. Tapos, kalimitan talaga, madumi yung trabaho. Kahit saang area doon, sa mill, kasi nga gawa ng tistisan yun ng kahoy. So, malalaki yung mga kahoy, tulad ng mga 2x6, 2x8, 2x10, tapos yung mga haba niya is mga 20, ganyan, mga 10. So, kailangan talaga na physical ka talaga, physical fit ka talaga at gusto mo yung ginagawa mo. Pero kapag hindi mo talaga gusto, wag mo nang gawin kasi talagang kung anong maiisip mo kasi mahirap talaga. At dito naman sa bago kong trabaho na cleaning, matagal bago ako ma-regular. Meron ako doon mga ilang kakilala na inabot sila ng 7 years, 8 years bago sila na regular. Bago retired yung regular, bago nila palitan, inabot siya ng 7 years, 8 years yung mga nakausap ko doon.
na on-call, na part-timer lang. Hindi sila regular talaga doon. So, yun, ganun katagal. Hindi man ganun kahirap yung trabaho, pero pag tinawagan ka niya, buong 8 hours kang maglilinis. So, sisimula mo yan ng 2:30 o alas 3 hanggang alas 11 ng gabi. So, maglilinis ka talaga ng buong school. Pero hindi lang naman ikaw, doon sa sinabi sa akin, sa isang school, 3 kayo maglilinis. Magkakaiwalay lang kayo ng area. Pagkaluto nito mga boss, papasyal tayo. Papakita ko sa inyo yung mga eskwelahan na aking lilinisan. Walang mais eh. Kaya ang ilalagay ko na lang ngayon ay ang saging na saba mga boss.